The Office of the Ombudsman is now looking into the flood control projects in Davao City, which was described as the epicenter of flood control allocations during the previous administration. For the details, let's bring in mobile journalist Amy Atienza reporting to us live from the House of Representatives. Okay, Amy, tinawag ni Ombudsman Boying Remulla ang Davao City na epicenter daw ng flood control allocations during the previous administration. Ano ba mismo yung sinabi niya patungkol dito and what is the Ombudsman looking into right now? Yes, Denise, kanina nga nagsagawa ng budget deliberations ang Office of the Ombudsman kasama ang House Committee on Appropriations. Naging tanong ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino kung ano nga ba yung mga susunod na hakbang ng Office of the Ombudsman pagdating dito sa flood control corruption scandal. At ang nasabi dito ni Ombudsman Boying Remulla ay may tinitingnan sila ngayon at inaaral na posibleng corruption case pero hindi niya i-conclude agad na corruption case sa flood control projects sa Davao City bago pa man ang Administrasyong Marcos. Ang sinasabi niya dito ay meron nga daw masasabing epicenter of flood control projects itong Davao City during the Duterte administration at posible na maggawa sila ng on-ground investigation para nga makita kung kinakailangang isama din ito sa mga investigasyong gagawin nila sa mga susunod pang araw. Ano ba yung medyo masinisilip dito? Is it the projects, the contractors, is it government officials? Sino-sino nga ba? Or ano-ano nga ba? Well, ang pinakatitingnan dito, Denise, ay kung saan nga ba napunta yung large amount of funds nga na naituon para doon sa flood control projects sa Davao City. So technically, based din doon sa mga nagiging investigasyon ng Office of the Ombudsman, titingnan nila dito kung sino yung mga involved, ano na nga ba yung developments pagdating dito sa flood control projects, doon sa mga nasabing lugar, at ano nga ba yung mga dapat pang gawin kung kinakailangan pa ba ng flood control projects at flood control funds, at bakit kinakailangan ng particular amount sa Davao City noon ngang panahon pa ng Duterte administration. At may sinabi ba ang Ombudsman, let's say, dun sa timeline when the public can actually expect maybe initial findings from this investigation? Well, so far, yan pa yung aabangan natin kasi ngayon, Denise, nasa 209 investigative cases ang meron ng Office of the Ombudsman at 4 na nga raw rito ang nasa korte. So, anticipate natin na sa mga susunod pang araw, walang specific timeline na naibigay dito si Ombudsman Remulla. Pero ang pinapangako ay makakapagbigay din talaga sila ng data, pati na rin mga detalye, kaugnay nga nito at ng iba pang kaso na kanilang iniimbestigahan. Okay, Amy, move on naman tayo dun sa defense budget. Ang sabi ng AFP, they would need about 127 billion pesos for the modernization project for next year. But only 50 billion pesos is allocated under the proposed budget. Ano yung planong gawin dito ng DND to address that big of a gap? Well, unang nakikita nila dito, Denise, ay kailangan nga nilang gumawa ng revisions pa pagdating sa budget. Kasi ang nakikita natin pagdating dito sa AFP Modernization Program ay medyo left behind na daw itong ahensya pagdating nga sa timeline na gusto nilang iset sa AFP Modernization Program. Kasi meron niyang 3 phases at ang plano sana ay nasa phase 3 na by 2026. Pero ngayon ang nababanggit dito ni Defense Secretary Gibo Chodoro ay nasa phase 2 pa nga lang. So nasa horizon phase 2 pa lang itong AFP Modernization Program. And ang kinakailangan na lang din talaga nilang gawin ay magawa yung mga revision na kinakailangan para nga ma-address itong big gap dahil itong 50 billion pesos ay wala pa nga doon sa kalahati na nire-request nila from the national budget. All right, thank you for those updates, mobile journalist Amy Atienza.